Ate Camille, eto maganda ang topic natin ngayong araw na ito. O, 'di ba? Kasi Mhm. Oo. ito yung mga pang-araw-araw na nagaganap, nangyayari, 'di ba? Na yung tungkol nga dun sa bad mouthing. Yan. Oo. So, Okey. 'di ba halimbawa ako bina-badmouth ako ng isang tao. Pag nalaman ko, tsaka lang may effect sa akin, 'di ba? Masasaktan ako. Oo. Pero pag hindi ko alam, wala lang yun, deadma lang, 'di ba? But Pero, then, it will come to a point na malalaman mo rin, eh. yes, yes. Malalaman. So Oh. so basically, when you talk about badmouthing, Mhm. the stress does not involve yung kung sino lang yung na-badmouth, pati Mhm. yung nagba-badmouth, Yun nga, parehas na yes. nagkakaroon ng stress yan, Oo both the nga. perpetrator at saka yung biktima niya. Oo. So, Ate Mm. Camille, so halimbawa, may isang tao nagba-badmouth sa akin. Meron bang meron bang bagay na nagaganap din dun sa tao na nagba-badmouth sa akin? Siguro unang-una 'pag talagang sabihin na natin na-discover nung taong na talagang bina-badmouth siya, and then nalaman na ikaw, there's a possibility na magkakaroon ng guilt at saka regret. Kasi unang-una, hindi naman natin alam kung valid or merong katotohanan yung mga pinagsasabi niya. So, kung ito ay sabihin nating tao na walang mga mental health issues, there's a possibility na magkaroon ng guilt feelings at saka, syempre, mariregret din niya na baka kasi kaya lang niya ginawa rin because during that time, in distress din siya. And then, basically, nandun na yung halimbawa, pag na-discover din ng tao na binadmouth niya, yung anxiety involved doon, malaking factor yan na talagang makakasira din sa kanya dahil kasi parang baka mamaya hindi rin siya makatulog, magkaroon din siya ng agitation at saka restless siya because of what happened. And definitely, if the bad mouthing is not true, there's a tendency na ang perpetrator o yung gumawa nun will have, sabihin na natin, madadamage din yung integrity niya as a person. Kasi paano pa siya pagkakatiwalaan kung yung binabadmouth niya na tao, lahat ng sinasabi niya, hindi naman totoo. Ngayon, isa siguro sa sabihin natin na maaring hindi masyadong alam ng iba, yung tinatawag nating neurochemical stress. So what is the neurochemical stress? Tatandaan natin na ang nagpa-function dito kung bakit tayo nagiging matapang or nagiging matatakutin is because of the seat of emotion na meron lahat tayo, which is amygdala. So, pag nagkaroon ng na-stress out ang yung neurochemical na involvement ng dopamine, lahat, at saka yung kung anong mga enzymes involved, there's a tendency talaga na hindi lang ito magkakos ng fear. Baka pwede mag-cause din ng depression dun sa perpetrator kasi naapektuhan siya na in return, siya naman ibabadmouth na ibang tao because sasabihin, peki ka pala, ganito. So, makikita mo yung effect nun, parang nag-badmouth ka, pero pwedeng ikaw rin ma-badmouth ng ibang tao pag nalaman na yung mga pinagsasabi mo, hindi totoo. Kumbaga backfire, no? Yes. Oo. Ayun. So, bakit ba meron ngang mga tao, Camille, na medyo mahilig or nakagawian na yung magsasabi ng mga bagay na, lalo na yung mga hindi totoo, no? Bakit ba meron mga ganun? Alam mo, siguro yan yung mga nagiging regular na kaso namin dun sa show namin, di ba, sa face-to-face. Kahit noong pa, yung mga dating mga cases, palaging sinasabi, lalo na pag ikaw ay nangutang tapos ayaw mong magbayad dahil kasi wala ka talagang pambabayad. Ang tatapang talaga, no, at nagbabadmouth pa sila dun sa mismong tao na tumulong sa kanila. And in return, syempre, nagkakaroon ng retaliation, kaya nagkakaroon ng away. Sometimes, you can say that badmouthing is a negative stressor to the point na this negative stressor can be your defense. Kasi parang lalo na kung talagang lubog na lubog ka na sa utang, wala ka namang maibayad. So there's a tendency na parang sige na nga, bahala na, ganito na lang gagawin ko para sa ganun. Syempre pag sinigaw-sigawan ko to, tsaka minura ko or kung ano pinagsasabi ko, at pakahin ng konti, makakapag-isip ako ng paraan kung paano ko magpapayaran. Or ang iniisip niya, baka hindi na siya
ang ganda kasi, yung sasabihin nilang ending ba't ko siya babayaran? Sinira na nga niya yung reputasyon ko. Di ba yung mga Mhm. tipong gano'n? Kasi Mhm. lalo na kung yung sabihin mo nung nag-badmouth ka, tapos syempre yung taong inutangan mo, nagalit din sa'yo. So, nag-exchange ng negative words lahat silang dalawa. Parang Mhm. tendency, dahil ginanyan mo ko, hindi na kita babayaran. Imagine mo, di ba, parang you go into that kind of yung pag-usapan para lang sa ganun, hindi mo siya bayaran. So, Mhm. talagang nagiging isa sa mga form of negative defense yan. Mhm. Okay. Puwede ba nating sabihin na yung inggit, isa ring ano, cause ng yung pagba-badmouth sa isang tao? Okay, when you talk of inggit, envy, and jealousy, they're actually feelings. Mga Mhm. feelings yan. Unlike pag sinabi mo, uh, yung it's not a fact. So sometimes when you make inggit sa ibang tao, there's a tendency na parang yun yung nagiging behavior mo towards this person, mas kunyaring merong aversion, lahat, pero ang nung gusto mong iparating dito, yung Mhm. nararamdaman mo. Mhm. Rather yung katotohanan na talagang sayang sana ako din sana may gano'n. Di ba? Mhm. Parang Mhm. imbis Mhm. na sabihin mo siya in a kinder way, parang ang nangyayari, you put the words in something negative dahil kasi nga nandun yung behavior mo na inggit. Mhm. And it's not a fact. Parang ayaw mong state yung tama dahil kasi natatakot ka na baka mapahiya ka rin na baka sabihin sa'yo kasi palibasa mahirap ka or hindi ka marunong mag-ipon yung mga tipong mga ganun. So Hmm. parang ang ina-express mo, the behavior itself, kaya ang nangyayari, mas talagang emotional ka, mas nai-stress ka, lalo na kung ito ay gumawa ng paraan na sabihin na natin, nagsalita rin ng hindi maganda yung kausap mo. Mhm. Okay. Going back, Ate Camille, sa bad-mouthing, puwede bang maging yung ano 'no, yung pagba-badmouth sa isang tao ay, halimbawa ako ang nag-badmouth sa isang tao, puwede bang dumating sa point na magkaroon din ako ng ano yun, yung ng sakit? Not only mental illness or yung maapektuhan ang mental wellness ko, but also, Sino makaapekto sa akin. yung nasaktan or yung Yung sinasaktan or yung nananakit, nanakit? yung nananakit. Okay, yun ang sakit. Mhm. Okay, there's both ways yan pwede. Kasi affected both ang physical health niyan eh. Dahil sometimes, pag umabot sa punto ni you feel so guilty about it, there's a tendency Mhm. na you shy away from other people, you isolate yourself, hindi ka Mhm. kakain. So, ang mangyayari, you magiging reclusive ka, tapos abot sa punto na pag nagkaroon ka ng depression, baka mamaya Mm. sabihin na pag lumabas ka sa bahay na to, may mangyari sa'yo hindi maganda. So sometimes yung mga ganong pagkakataon, it can lead yung possibility na palagi na lang mataas ang blood pressure mo. Yun, Or oo. kaya naman, you keep on parang palagi ka nauseated na nagkakaroon ka ng GERD kasi parang palagi bumabaliktad yung stomach mo Mhm. because of Mhm. the idea na baka mamaya may sumugod sa'yo, yung mga tipong Mhm. ganon. Both ways, pwedeng sabihin natin yung perpetrator at the same time yung biktima nito, Mhm. parehas na pwede magkaroon ng physical health problems. Mhm. Not only a mental health issue, but yung physical health niya pwedeng maapektuhan. Mhm. O kaya yung mga iba diyan, ha? Ay, gano'n biglang kaya yung mga iba diyan, ha? Pero anyway, Ate Camille, so paano nga ba natin puwedeng, sabihin na natin, how do we deal? Yun, halimbawa tayo, bina-badmouth, 'yan. How do we deal with these Okay. people na nagba-badmouth Sige, siguro sa'tin? para dun sa biktima, unang-una, the first thing is do not react. Because when you react, syempre, yung emotion mo, ang tendency mag-increase yun, Mhm. tapos or ang tendency magre-retaliate ka, parang, anong sinabi niya yun? Parang gano'n, samantalang alam mong hindi totoo. So, Mm. the best defense dyan, pag hindi ka nag-react, parang yung mismong nanakit sa'yo or nag-badmouth sa'yo, parang lalo magagalit. Kasi Mhm. ang nangyari, hindi ka nag-react dun sa sinabi niya. And Mhm. then, parang ito rin yung sabihin na natin na you have to focus on what you can control.
Kasi siguro ang una-una dito, you can control your emotions. Pero yung behavior ng tao na yan, hindi mo kayang kontrolin. So once na you're in full control, there's a tendency na talagang totally you ignore this kind of people na nagbabadmouth sa'yo. And then sometimes, you set boundaries. Like for instance, parang sinabi na in-approach ka na, uy, di ba, alam mo ba sinabing gano'n, nakabit ka ni ganito, ganyan, kahit hindi totoo, no? Di, anong sasabihin mo? Ang magandang sasabihin mo gano'n, sorry ha, kasi hindi ko pinagtutuunan ng pansin yung mga ganyang klaseng usapan. Ay, mga tipong gano'n. Kaya naman sabihin mo rin na pwede na, alam mo, pagdating sa ganyan, siguro you have to mind your own business kasi personal business ko to. So, wala kang pakialam. Yes. So, yun, ganun mga klaseng mga pamamaraan, hindi naman pambabara siya, pero rather, it's one way to set boundaries na you do not want yourself to be involved in this kind of bad mouthing. Kaya, nalilesen yung stress mo. So, yun yung para sa isang, anong tawag dito? Biktima. Nagiging biktima. Pero sa isang perpetrator, sabihin na natin, meron din pagkakataon na they have to more or less identify din talaga kung ano yung root cause talaga nung kung bakit niya nasabi yun. Kasi baka mamaya may nadinig lang siyang chismis, tapos ang ginawa niya, pinalala lang niya yung situation. So, ang tendency, pagdating sa ganon, kung nakita mo kung ano yung root cause o yung ugat na kung bakit pinagsasabi to, so definitely, ang pinaka magandang gawin is yung, syempre, unang-una, maintindihan mo to, focus na lang siya na hindi siya magsasabi yung hindi din niya sasabihin doon sa taong yun. Yes. And then definitely, they have to focus more on the conversation. What do I mean by that? So when you talk about the conversation itself, pwede naman na hindi ka rin yung talagang pananakit lang yung gagawin mo. Parang isipin mo, syempre pag may sinabi kang dito, slander yan, tapos oral defamation, lahat, parang baka mamaya maabot ka sa punto na maging legal yung mga problema na to. So, mas mahirap yun. Yes. So, and then, you have to also yung, anong tawag dito? Alam mo yung walk-in rule na sinasabi? Yung, ano yung walk-in rule? Pag sinabi mo kasing practice walk-in rule, parang, tignan mo, pag ikaw yung ginanon, ay yung parang you put yourself on the perspective na kung ikaw yung kung ikaw yung sasabihin mo, ikaw yun, anong gagawin mo? So, kung alam mo na makakasama rin, then don't do it. Or kaya naman, pag nakita mo dumaan siya, mahihiya ba akong sabihin sa kanya diretso yun? Or, ako ba talagang mamaya labanan din ako. So yun yung talagang tinatawag na walk-in rule na you have to think first before yung sabihin mo yung mga bagay na yan. At the same time, you have to put yourself in place of that person na sasabihan mo ng ganito para sa gano'n you prevent yung possibility na mag-badmouth ka. As a good person, di ba? Kailangan ang gagawin natin pagdating sa ganyan, don't get too emotional but rather try your best to be as much as possible, mas realistic yung approach mo, mas hindi ka emotional, and then yung talagang tamang perspective ang isipin mo pagdating sa ganyan. So, don't be too emotional but be realistic. Ayan, oo. Minsan kasi yung mga bad mouthing na yan yung parang pinagsisimulan ng gulo, 'di ba? At pagkasira ng relationship, yun yung yung nakakasakit kapag merong mga nagbabad mouth sa atin. Dahil gaya nga sinabi mo, Camille, no? At the end of it, malalaman mo din kasi wala namang sikretong hindi mo bubunyag. Diba? Totoo yun. Kaya talagang kailangan iba yung pag-iingat din. And basically, people who does these things are those people na talagang walang nagagawa sa buhay, hindi nagtatrabaho, parang mas ini-enjoy nila makipagchismisan lang, or parang ito lang yung mga bagay na mas gugustuhin nila palakihin ng mga sitwasyon na hindi naman dapat. So, parang sa isang maliit na langgam, naging isang malaking dinosaur. Diba? Diba? Ganun yung Totoo yun. Oo. Kaya dapat lang na talagang sabihin na natin, iba yung rin pag-iingat pagdating sa ganyan dahil kasi kumisan baka mamaya you're pointing your fingers towards this particular person pero tandaan mo, ilan ba yung nakaturo sa'yo? 3 na
na fingers. So, mas marami kang skeletons in the closet o mas marami bulok na pwedeng sabihin tungkol sa'yo. Pero akala mo lang, yung ginagawa mo, dinuduro mo isang tao. Pero mas pagkatao mo ang naduduro pala pagdating sa ganyan. So, Ate Camille, ito ba mga tao na nagbabadmouth? Ayan. Meron ba silang, sabihin na natin, nung meron ba kinalaman to sa kanilang pagiging, yung sa childhood nila? May kinalaman ba kaya? I'm just wondering or sa Possibly, surrounding nila. Possibly, yung influence ng environment, malaking factor for reasons na may environment kasi na ang ibang mga bata as early as 2 or 3 years old, kung napapansin mo, ang lulutong magmura. Oo, nga, totoo yan. Nakakalungkot nga isipin dahil kasi may mga bata na kung minsan after mama and papa ang nasusunod na nalalaman pag nasa kali pagmumura. So siguro sa ang pangit when you say na pagmumura is something ordinary to them to the point na parang every sentence that they make nagmumura sila. So yun yung nakakalungkot kasi ang laki ng environmental influence sa mga batang ganito to the point na pag nakalakihan nila, parang it's so ordinary for them to badmouth other people for reasons na sa parents ganon, sa surroundings ganon. So talagang mahirap para sabihin natin na it's kind of difficult para i-restrain yung bibig natin sa ganyan. Pero you can control it. Hindi naman ibig sa pag yun talagang once you focus yourself na talagang mas marami kang trabaho, mas busy ka, mas meron kang goal-oriented ka, makakalimutan mo ang pagbabadmouth and it will not give you that stress. That's right. Ako, itutulog ko na lang yan. Ay, Totoo. Mas malaking factor yung sabihin natin, itulog natin yun. Kasi kulang sa tulog tapos meron pang mga nagbabadmouth and yung mga issues na parang wala namang yung patutunguhan, 'di ba? Kundi ruining relationship. Yun yung hindi maganda doon na kakalabasan. So anyway, Ate Camille, at least coming from you, baka yung mga nakikinig sa atin pwede na lang i-share sa mga mahilig diyan mag-badmouth, no? Para kumalma-kalma ng konti at malay nyo may pagkakataon pa. How many days para matanggal na yan and maging resolution for 2026, 'di ba? Why not? Ayan. So anyway, Ate Camille, maraming salamat na nakasama ulit kita. At magpaalam na tayo. Ay, baka may message ka sa mga nanonood sa atin na medyo iwas-iwasan na nila. Okay. Okay. Saka, isipin na lang nila, great minds, nakalimutan ko ba sa example, great minds, they talk about life. Average minds, they talk about their goals. But small minds, they talk about people. So, ibig sabihin, pag makitid ang utak mo, pinagchichismisan lang nila yung mga ibang tao at gumagawa sila ng bagay para ikasira ng ibang tao. So, siguro, pag-isipan yung maigi yun, na tayo dapat bilang isang tao, habang tayo nabubuhay, may mga goals tayo, gusto natin magkaroon ng small achievements, yun ang pagtuunan natin, hindi yung pagkakaroon ng makinig sa mga chismis na ibang tao and then palalakihin nyo tapos ibabadmouth nyo yan sa ibang tao. So, nakakalungkot yan dahil kasi mas lalo yung pinapakita na you set a very bad example to your children as well to other people. And yung integrity mo nakasalalay din dito. So, yun lang. Have a good day, everyone. Ayan. Thank you so much, Ate Camille. By the way, Ate Camille, our program, Coffee Tea on Me, ay nabigyan tayo ng award. Wow. Ng mga Philippine Fashion Trends Influential Lifestyle Talk Show of the Year. Ayan. So, wow. Congratulations, Gia. Congratulations din sa iyo. At like thank you. Ano na yan? Spider-Man ka na. Ay! Spider-Man!